A humble beginning, ang mapagpakumbabang panimula. Yan po ang ating topic ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan po ang ating pag-aaralan mula sa Luke 1 verse 35. Kung kaya't samahan po ninyo ako sa atin pong devotion na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Again, this is your Ate Mabs. And welcome po sa ating pong daily devotion dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You at sa ating YouTube channel. Magandang umaga po. Nagsimula na po tayo kanina kaya lang po naputol dahil hindi ko maintindihan. Una, walang sound. Pangalawa, naputol. Kaya po patawarin niyo po ang inyong lingkod. Pero hindi po ipahintulot ng Diyos na hindi matuloy itong ating devotion ngayong umaga. So, thank you Lord, thank you Jesus, napakabuti mo. So, ang ating pong verse sa pagninilayan ay matatagpuan sa Luke 1 verse 35. At yan po ay buksan na natin sa ating Bible. Pero bago po yan, i-check ko na yung ating pong sound para sigurado tayong may sound tayo. Hallelujah. Ayan. At yan po ating pag-aaralan. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. So, yun po. May sound tayo, no? Thank you, Jesus. So, ngayong araw po na ito ay December 19, 2025, araw ng Biyernes. Salamat sa Diyos. And today is my bebes birthday. Sa aking pong anak na babae, birthday niya ngayon. Happy birthday, Mikey! Ayan, so happy birthday, anak. At ngayon po, tayo ay dadako na sa ating pong devotion. At ang ating pong verse sa pagninilayan ay again, matatagpuan po no, sa Luke 1 verse 35. Basahin po natin ulit. Sabi po sa New International Version, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Lucas 1 verse 35, sumagot ang anghel, Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hallelujah. Ang title po ng ating devotion ngayon ay A Humble Beginning, ang mapagpakumbabang panimula. At napakaganda naman po ng sinabi talaga sa Luke 1 verse 35 na kung babasahin natin ulit, sinabi niya po ito kay Mary. Ito po yung time na kung saan sinabi ng anghel na si Mary ay magbubuntis at manganganak. At syempre dahil dalaga si Mary, birhen, nagulat siya, nagtaka siya, bakit ganun? Bakit ako magkakaroon ng anak? Wala nga akong asawa. Diba? Pero sinabi sa kanya ng anghel, yung sabi sa verse, sa Luke 1 verse 35, na so sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Ni-remind pa siya sa verse 36 ng anghel, hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na. Sabi sa verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Hallelujah. Praise be to God, no? Talaga naman pong walang imposible sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po ako'y tunay na nagpapasalamat, sabi ko sa anak ko kanina, doon sa aking post, no, sabi ko, anak, sabi ko gano'n, hindi kasi ayaw nila ng mga ganong post pag may birthday sila o any occasion, lalo na pag mamimension yung mga names nila. Pero hindi ko hindi ko maiwasan na hindi magpasalamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ang daming magandang bagay na nangyayari sa buhay ng anak ko. Nakagraduate po, nagkasakit siya, gumaling, nakatapos sa ALS, tapos nakatapos ng college, tapos, alam mo yung hindi mo inaasahan yung mga ganong bagay. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil walang imposible sa Diyos, nangyari ang lahat ng iyon. At iyon ay pinahintulot ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng anak ko. Kaya sabi ko, hindi dapat baliwalain yung kanyang birthday today. Kasi ito yung araw ng kanyang kapanganakan. Di ba?
At yun yung bagay na dapat natin ipagpasalamat. Dahil mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Tunay na walang imposible sa Kanya. Yung mga bagay na plano natin, minsan iba yung plano ng Diyos, di ba? Kaya nga, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa buhay natin. Tulad ni Mary, na kahit parang napaka-imposible na siya'y magbubuntis at manganganak, at yung kanya pang ipanganganak ay kumbaga anak ng Diyos, 'di ba? Tatawaging anak ng Diyos, sabi niya gano'n. Isisilang niya isang banal at tatawaging anak ng Diyos. Parang pagka gano'n, kung ikaw si Mary, kung ako si Mary, parang, ha? Sino ba ako para gawin yan sa akin? Hindi ako karapat-dapat. Tapos, kasi nung panahon na yon ay pag ang babae nagbuntis ng walang asawa, ay talagang parurusahan, parang ikukondem ng mga tao. Yun ang ilan sa mga iniisip ni Mary noon. Pero sabi niya, sinagot niya yan sa verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Sana tulad tayo ni Mary, no? Na kahit na yung ating sinasabi ng Diyos o yung buhay natin na meron tayo ngayon, parang si Mary, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Na para bang kahit na napaka-imposible ng iniisip natin sa buhay natin, pero sa Panginoon walang imposible. Mangyayari yan kapag ito'y kalooban ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda ng ating topic ngayong umaga, a humble beginning. Sabi dito, generations of anticipation. Prophets foretold it and the people hoped for it. There, in a simple town, it happened. The Son of God took on the vulnerability, frailty, and weakness of man by beginning his life as we all do, as a baby. Diba, no? Kasi, kumbaga, ito ay nakita na natin na mangyayari, na nasa prophecy na ang lahat ng ito. Pero, ang tao nag-expect during that time na may darating na tagapagligtas. Pero hindi sa pamamagitan ng isang baby. Parang ang expectation nila, ang darating ay isang matikas na lalaki, isang hari, na ililigtas sila sa sitwasyong meron sila ng mga panahon ngayon. Pero dumating si Jesus Christ na tulad natin na nagsimula sa pagiging bata, ipinanganak ng isang birhen. Holiness and power were made present in humanity, and to Mary he was born. Ipinanganak si Jesus sa pamamagitan ni Mary. And do you think anyone imagined yung mga panahon na yon? Naisip kaya nila na darating ang isang tagapagligtas sa pamamagitan ng bata? Diba? After all the prophecies of Jesus coming, that he would begin his life on earth as a baby, parang walang nakapag-isip nung panahon na yon na darating ang tagapagligtas na isang bata. That he would grow from an infant to a child, to a teenager, to an adult, the same way that man has since the offspring of Adam and Eve. Na darating itong tagapagligtas na tulad natin, tulad ng offspring ni Adam and Eve, na talaga nagsimula sa isang bata, naging child, teenage, naging infant, child, teenager, and then adult, di ba? Parang hindi maiisip ng kahit na sino ng panahon na yun. Yun ang magiging tagapagligtas nila. Na imagine, sa sabsaban pa ipinanganak. Sobrang kababaan ng loob ng Diyos para gawin niya ito upang ipakita sa atin na dapat ganun tayong lahat. No? Na hindi kailangan maging mayabang, mataas para lamang ipakita sa mundo ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba po? Napakabuti ng Panginoon. And sabi niya pa dito that he would grow. And even during his ministry, people loved to view Jesus as a conqueror, a man of power that was going to topple the Roman government and establish himself as their king. They wanted Jesus to show his power in a way that gave them power too. Yung parang ini-expect nila, sobrang expectation nila sa darating na isang tagapagligtas na powerful, man of strength, hari, yung bang may kapangyarihan para itapple down yung Roman government at ma-establish yung sarili niya as a king na, di ba imagine si Lord nung time na
Ipinakilala na siya nung dumating siya. Sumakay pa siya sa donkey, 'di ba? Na parang, hello, ito ba yung hari namin? Ang inaano nila parang yung isang ah, hari na nakasakay sa isang armor, tapos na isang talagang full battle gear din suot niya, handang lumaban, matapang, matikas, yung mga ganong tipo. Pero hindi yun ang dumating, di ba? Isang napakasimpleng tao na iba pala yung way ni Lord ng pagligtas sa atin, 'di ba? Kasi hindi naman tayo maliligtas kung dadaanin sa dahas. Eh. Dinaan ng Diyos sa kapakumbabaan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig sa ating lahat, na dahil sa kanyang pagsasakripisyo, pagpapapako sa krus, doon niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Hindi para magdanak ng dugo, umatay ng iba, kundi siya mismo, ang buhay niya, ang inialay niya para sa ating lahat. No? Napakabuti ng Diyos, ang galing-galing ng Lord para gawin niya yun sa atin. And sabi pa dito, and yet Jesus was humble to his core. He willingly began his time on earth completely powerless, born to his mother Mary into a simple life. Para makarelate ang tao, pinakita ng Diyos, no? Siya'y namuhay na isang simpleng bata, naglalaro, kumakain tulad natin, na hindi mo makikitaan na siya ay Diyos, 'di ba? Kaya nga nung siya ay namatay at nabuhay na mag-uli, yung mga kapatid niya, si James, parang hindi makapaniwala na ito ba yung kapatid namin? Kasi namuhay siya na katulad nilang simpleng bata, lumaki na tulad nila, taong-tao. Kasi Jesus Christ is 100% human and 100% God. 'Di ba? So, talagang parang di nila mapaniwalaan na siya ay Diyos. Pero yun ay katotohanan, no? Na Diyos ang ating, si Jesus na ating pinananampalatayanan. Kaya nga, dapat natin itong paniwalaan dahil ito ang magiging kaligtasan natin na nang dahil sa Kanya, sa Kanyang kapakumbabaan at pag-ibig, kung kaya tayo naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanyang pagbabata, sa Kanyang pagsasakripisyo, at pag ah, pagbibigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And sabi dito, Jesus went from being one with the Father in heaven, powerful and supreme, to willingly taking on a human being born as an infant, inherently dependent on others. Such humility marked his life and ministry. He did not come to topple governments, but by his loving sacrifice, topple sin by taking on a human life and then giving it up of his own accord. Di ba yun yung gustong ipakita ng Diyos na pwedeng mabago ang buhay ng mga tao sa isang simpleng paraan, sa pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pag-ibig, nang walang dahas, nang walang mamamatay, walang masasaktan, kundi siya lang. 'Di ba? Kumbaga, noong pong Old Testament, para ipakita na nagsisisi ang tao, ay nag-aalay ng hayop na malinis upang patayin para ipakitang sila'y nagsisisi. Ngayon po ginawa ni Kristo yan para sa atin. Siya mismo ang lamb. Siya mismo ang inialay upang tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan. Siya na mismo ang bumaba para ipakita na ako na lang ang inyong patayin, ako na lang ang siyang magbabayad ng mga kasalanan ito. Na kung sino mang maniniwala sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Kaya nga, yun na lang ang gagawin natin ngayon eh. Paniwalaan natin ang pangyayaring ito. Nang sa ganun tayo'y maligtas. Tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kaya't ang Panginoon ay hindi tumitigil, tayo ay kinakausap na tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang kailangan natin. Sa kanyang pagbabalik, makakasama natin siya sa kanyang kaharian. Kung tayo ay tunay na tatalikod sa ating mga kasalanan, aaminin tayo nagkasala at tatanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Yun po talaga ang susi eh.
Diba? Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him shall not perish and have an everlasting life. Kasi yun po talaga ang gusto ng Panginoon na ating tanggapin, panampalatayanan, sapagkat doon tayo maliligtas. Dahil ganun na lamang kanyang kabutihan at kabaitan niya upang ibigay niya kanyang bugtong na anak. Na huwag natin sana itong baliwalain. Huwag nating hayaan na ito ay parang isang simpleng verse lang. Ito ay isang bagay lang na, oo, alam ko namatay si Kristo para sa akin. Nabuhay na mag-uli, okay na, tama na yon. Nakikita ko siya na nakapako sa krus, okay na yon. Napakahalaga po ng bagay na yan na dapat nating naunawaan because that is the gospel. Yan yung mabuting balita na kung saan siya ay dumating, ipinanganak sa sabsaban ng isang birhen, lumaking tulad nating mga tao na parang normal, pero siya ay Diyos. Bakit niya ito ginawa? Upang ipakita niya, i-demonstrate niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga po, di ba, yung pagdurusang dinaanan ng Diyos, yung kanyang mga dinaanang hirap, pasakit mula sa mga kamay ng mga Romanong ito, na talagang hinusgahan siya. At yun ay wala tayong pwedeng sabihin pag dumaranas tayo ng mga pagsubok. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi naranasan ng Diyos yan. Diba? Naranasan niya yan. Nung siya'y pinarusahan, nung siya'y ginulpi, sinipa, sinuntok, binuraan, inalipusta, at pinako pa sa krus, pinabitbit pa yung krus sa kanya. Ganon, grabe ka literal na naranasan ng Diyos yan. Kaya pag tayo dumaranas ng pagsubok, alam ng Diyos ang pakiramdam natin. Alam ng Diyos pag nasasaktan tayo. Alam ng Diyos yung pain mo, yung suffering mo. Kaya wala tayong ibang pwedeng lapitan kundi siya lang. Kasi siya lang makakaunawa ng sakit na nararamdaman mo. Yung hirap na pinagdaraanan mo. Siya lang ang makakaunawa niyan. Kasi siya lang dumaan dyan na mas matindi pa sa dinadaanan mo. Kaya nga wala tayong ibang dapat gawin kapag tayo dumaranas ng pagsubok ay lumapit tayo sa Panginoon. Dumulog tayo sa Kanya. Sapagkat siya lang ang makagagawa ng mga bagay na imposible ay gawing posible. Diba sabi nga yan sa verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Grabe! Di ba wala talaga siyang hindi kayang gawin? Imaginein mo yung mabuntis si Mary nang walang asawa. Sabi yun, napaka-imposible nun. At wala nang nakagawa niyan ngayon. Di ba? Meron man mabuntis na gawa ng sensya, pero still merong pinanggalingan yun. Pero ito wala. Talagang nabuntis siya because of the Holy Spirit. Yun na isang imposibleng bagay. Tapos, Diyos siya, nagkatawang tao, another imposibleng bagay. Diyos lang nakakagawa niya. Tapos, siya yung tao na ginulpi, lahat ginawa na halos kung simpleng tao lang siya, sa dami ng sugat na inabot niya at panggugulpi, at dugong dumanak mula sa kanya. Kung tao lang siya, sigurado patay na yun. Hindi na siya aabot sa pagkapako sa krus. Mauubusan na siya ng dugo sa dami ng pasakit na inabot niya. Iyon pa lang makikita mo kung gaano siyang kamakapangyarihan. Dito ba? At nung napako siya sa krus, namatay siya, inilibing pagkaraan ng 3 araw na buhay siya mag-uli. Na sinabi niya yan noon. Nung sinabi niyang ang templo ay kaya niyang mawala ito, madurog ito, at itatayo niya muli ito pagkaraan ng 3 araw, ay tinutukoy niya doon yung kanyang sarili. Hindi po ba? Talagang, kung iisipin mo, ano pa ba ang hindi mo ipagkakatiwala sa isang Diyos na kayang gawin ang lahat, na kayang gawing posible ang imposible? Kung ang sakit mo, ipagkakatiwala mo sa Diyos, wala siyang hindi kayang gawin. Kaya kanyang pagalingin. Stroke ka, kaya kanyang pagalingin. Kaya kanyang palakarin. Kaya niyang pagalawin ang mga kamay mo. Kaya niyang ayusin ang mukha mo kung tumabingi man yan.
Kung yung pagsasalita mo, aayusin niya ng Diyos kasi walang imposible sa Kanya. Magtiwala ka lang. Kung may sakit ka sa puso, meron kang sakit sa kidneys, meron kang sakit sa liver, may PCOS ka, may cancer ka, may kidney problem ka, walang imposible sa Diyos. Dahil sabi niya sa verse 37 ng Lucas 5, ng Lucas 1, verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Yun po isang bagay na dapat panghawakan natin. May problema ka ngayon, may pagsubok ka ngayon, lagi mong iisipin. Tumingin ka sa cross, doon mo makikita kung gaano kakamahal ng Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kaya niyang gumawa ng himala sa buhay mo. Pagkatiwalaan mo siya at laliman mong pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, ng pagsuko ng lahat-lahat sa iyo. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat ng burden mo, lahat ng hirap mo, lahat ng pagdurusa mo, lahat ng sakit, ng mga pinagdaraanan mo. Kasi kung hindi mo isusuko yan sa Diyos, pride yan. Patawarin mo ko pero yun ang katotohanan. Ano'y pinagmamalaki natin sa ating Diyos? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Hindi natin kayang abutin ang Kanyang standard. Walang makakaabot sa Panginoon kung hindi natin isusuko ang ating sarili at aaminin tayo nagkasala. Dahil ang sabi nga po, di ba? For the wages of sin is death. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At yan ay ginawa ni Kristo. Namatay siya sa krus upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. At yan isang bagay na dapat natin paniwalaan. Pagod na tayo sa buhay natin ito. Pagod na tayong magdusa sa sakit. Pagod na tayo ng maging mahirap. Pagod na tayo na laging ape sa piling mo. Pagod na tayo sa dami ng problema at pagsubok ng buhay natin. So, anong dapat natin gawin? Give up na. Suko na sa Panginoon. Huwag kang mag-give up sa buhay mo. Mag-give up ka. Ibig sabihin, isuko mo ng lahat ng yan sa Diyos. It's about time na sabihin mong, Lord, hindi ko na kaya. Diba? Kasi minsan di mo masabing at maamin di mo na kaya eh. Diba? Tayo mga nanay, minsan kahit di mo na kaya sa harapan ng mga anak mo, lagi pa rin sasabihin, yes, kaya ko pa. Pero ang katotohanan, hindi mo na kaya. Pagod ka na. Gusto mo lang sumuko. Ayoko na. Diba? Hindi mo lang maamin. Pero yun ang kailangan mong gawin sa harapan ng Panginoon. Aminin mong hindi mo na kaya. Ayaw mo na. At isuko mo ng lahat yan sa Diyos. Lahat ng pagod mo, takot mo, galit mo, hinanakit mo, sama ng loob mo, isuko mo ng lahat yan. Mga kasalanang matagal mo nang tinatagot, kinikimkim sa puso mo, isuko mo ng lahat sa Diyos yan. Sapagkat yun ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng kapayapaang hinahanap mo sa buhay at ng kagalakang gusto mong maranasan. Huwag na tayong magdalawang isip at magduda sa Diyos na tunay na may magagawa sa buhay natin. Ang tao may limitasyon, pero ang ating Diyos, He is a limitless God. Kailan mo pa yan isusuko? Minsan, ibang pagsuko ang ginagawa ng ibang tao. Imbis na sumuko sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, ay binabawi nilang buhay nila. Nagpapakamatay. Wag po yung ganong klase ng desisyon ng pagsuko. Ang kailangan nating pagsuko ay yung ipagkatiwala natin ang lahat ng ating dalahin sa Diyos. Iiyak natin yan sa Panginoon. Ihingi natin ng tawad. Ihingi natin ng tulong. At pagkatiwalaan natin may magagawa siya sa buhay natin. Hindi po ba? Kasi sa totoo lang, wala naman talagang ibang makakatulong sa atin. Minsan nga, hindi mo na alam ang gagawin mo eh. Lahat nilapitan mo na pero parang wala namang naitutulong sa'yo. Pero ang tanong, nilapitan mo na ba ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat para tulungan ka sa sitwasyon mo ngayon? Tumawag ka na ba sa Kanya? Nagdasal ka na ba? Umiyak ka na ba sa Kanya? Subukan mong gawin yun. Subukan mong pumasok sa iyong silid
sa iyong kwarto, doon ka mag-iiyak at sabihin mo sa Diyos ang lahat ng nararamdaman mo, lahat ng sakit na nararamdaman mo, paghihirap, at maniwala ka, siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng comfort na hinahanap mo, ng kapayapaang hinahanap mo. Totoo po yan. Di ba kaya nga nasa Bible yan, sabi pag magdadasal ka, pumasok ka sa kwarto. Kasi pag nandun ka na nag-iisa ka na lang, yun yung moment na kung saan di ka na mahihiya kasi walang nakakarinig sa'yo. At doon mo lahat pwedeng sabihin ang lahat-lahat sa Diyos. Huwag ka na mahiya sa Panginoon. Kasi siya lang makakaunawa sa'yo. Diba, ang dami na nating nilapitan. Dami na natin kinausap. Pero bakit ganun? Hindi pa rin nababawasan, hindi ba nawawala o hindi nababawasan yung sakit ng dibdib mo. Lahat na ginawa mo. Diba? Pero bakit hindi sapat yun? Kasi hindi talaga yun ang kasapatan natin. Ang ating kasapatan ay ang Panginoon lamang. Wala nang iba. Promise. Totoo po yun. Diba? Sabi nga, pagkatapos nating isuko ang lahat sa Diyos, saka natin masasabing, I can do all things through Christ who strengthens me. Na wala na tayong problema at pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan sapagkat kasama na natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Dahil yun po talaga ang magpapatibay ng ating pananampalataya upang kayanin natin ang lahat ng pagsubok, problema, sakit, karamdamang kakaharapin natin in the future. Kasi hindi naman po ipinangako ng Diyos na kapag tayo ay meron ng personal na relasyon sa Kanya ay hindi na tayo magkakaproblema, hindi na tayo magkakasakit. Kasi kapag nangyari yun, baka hindi mo na kailanganin ng Diyos. Kailangan natin ng Panginoon. And we need to seek Him. Si Lord lang ang buhay at kalakasan natin. At yun ang dapat na paniwalaan natin. At panampalatayaan na natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And sabi po dito, Jesus went from being one with the Father in heaven, powerful and supreme, to willingly taking on human being born as an infant inherently dependent on others. Such humility marks his life and ministry. He did not come to topple governments, but by his loving sacrifice, topple sin by taking on a human life and then giving it up of his own accord. Kasi nung time na yon, kung yung tagapagligtas na dumating ay para lang ilipol yung mga tao na yon, kalabanin yung mga tao during that time. Paano na tayo ngayon ng mga nasa future? Diba? Ang galing ng Lord. Ang kanyang pinalaban yung kasalanan. Tinapos na niya yung mga kasalanan na yon nang sa ganun, hanggang sa henerasyon natin ngayon ay matanggap natin to at ang kaligtasan na kanyang ginawa noong pang 2,000 years ago. Diba? Ganun kabuti ang Diyos. Ganun siya mag-isip para sa ikabubuti nating lahat. Diba? Pwede naman talagang lipulin na lang yun at dumating siya na parang isang knight on shining armor na ililigtas ko kayong lahat, nilipulin ko to. Ginawa na niya yun di ba? Nung sa Noah's Ark, nung bumagyo at nagbaha, nilipol niya na. And then, bumalik ulit, sabi nga ng Diyos, hindi na mangyayari yung pangyayari yun na mamamatay ang tao dahil sa baha. Pero hindi pa rin natapos doon, di ba? Ginawa na nga ng Diyos yun pero hindi pa rin nagbagong tao na natiling makasalanan. So kung darating siya uli bilang isang knight on a shining armor at lilipulin niya bilang hari ang mga taong ito, uulit lang yun Pero dahil mahal tayo ng Diyos, sabi niya, hindi yun ang gagawin ko. Ako na. Kasi kung puro na lang paglipol, puro na lang, hindi ito matatapos. Ako na ang gagawa. Ako na ang magsasakripisyo para sa inyong lahat. Ako na ang magbabayad ng mga kasalanan niyo para matapos ng kasalanan ito. Ito, napakabuti ng Panginoon. Kasi kung hindi niya yung ginawa, paano tayo ngayon? Paano ang mga tao? Wala na lang katapusan ng kasalanan. At ang maghahari ay kasamaan. Thank you, Lord. Siya ay
nagsakripisyo para sa ating lahat upang mabayaran tayo, mabatubos tayo at mabayaran natin mga kasalanan. Thank you, thank you, thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Although napakahirap at napaka-hindi ng kanyang ginawa. Pero sino ba pwedeng gumawa nun? Walang iba kundi siya lang. At ganun niya kasi tayo kamahal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasi siya naglikha sa atin eh. Ayaw niya mapahamak tayo. Kasi dalawa lang pwede natin puntahan talaga pag namatay tayo eh. Langit at impyerno lang. Wala nang iba. At ayaw ng Diyos na sa impyerno tayo mapunta. Kaya nga sabi niya, ayoko kayong magdusa sa impyerno, sa nag-aapoy na dagat, mag-suffer sa sa dagat-dagatang apoy. Ayoko mag-suffer kayo doon. Kaya siya na ang bumaba, siya na ang nagpakahirap, siya na ang nagdusa, siya na nagbayad. Para sa aking kaharian ko kayo makasama. Pero still, it's a choice. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will eh. Ng kalayaang pumili. Kaya naman, sana po, ibinigay na ng Diyos ang kanyang buhay para sa ating lahat. Piliin mo nang sa langit pumunta. Diba? Kaya nga sabi ng iba, yabang naman ni Ate Mars, alam niya agad sa langit siya mapupunta. Kasi pwedeng piliin eh. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos, tanggapin mo yung libreng regalong ibinibigay niya sa'yo. Tanggapin mo siya bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas at isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Yun yung pagpili mo para makarating ka sa langit. Pwedeng piliin yun. Pero nakakalungkot, sa kabila ng may choice na ang tao, pinipili pa rin nilang manatili sa magulong buhay, madilim na buhay, sa buhay na ang kauuwian ay kasamaan, na sa impyerno mapupunta, na ayaw nilang, kasi iba hindi nila mapaniwalaan yun eh, na may impyerno. Kaya tuloy hindi natatakot pumunta doon. Diba, akala nila hindi totoo yun eh. Totoo yun. Nasa Revelation yan, dito sa Bible. So, sana maging wise tayo sa mga decisions na gagawin natin. Sa pagpili natin, sa tatahakin nating landas, sa buhay na gusto nating maging. Kasi yun po ang mahalaga. Piliin natin si Kristo. Piliin natin ang pagsunod sa Kanya. Piliin natin na tanggapin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Kaysa piliin natin manatili sa madilim na buhay na meron tayo, sa magulong buhay na meron tayo, sa buhay na alam nating walang direksyon, meron namang palang choice. Diba? Ganun kabuti ang Diyos natin. Kaya huwag mo sasabing wala akong choice eh. Meron. May choice ka. Piliin mong sumunod sa Diyos. Nang may kababaang loob, maniwala ka magbabago takbo ng buhay mo. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. Ikaw lang ang magiging daan. Kaya, huwag mo nang tanggihan ang inaalok na pag-ibig ng Diyos sa iyo. Regalong libre. For it is by grace we have been saved through faith. Ito'y pabor ng Diyos sa atin na kahit tayo'y makasalanan, na tayo masama, na tayo ay hindi kalugod-lugod at hindi nakaabot sa standard ng Lord, but still, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagbagong buhay, magbalik loob sa Kanya, tanggapin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas upang tamasahin natin ang kalayaan at ang buhay na walang hanggan. Kalayaan sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Kasi imagine mo, pag tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, malaya na tayo sa kasalanan na nagtatali sa atin para hindi na tayo makakilos sa mundong ito ng malaya. Diba? Kailangan natin ng Panginoon. At yun ay isang bagay na huwag mong tatanggihan. Mahal na mahal kasi tayo ng Panginoon. At ang sabi niya pa dito sa huli, the Son of God, Mary's Son, God's perfect plan made manifest at last. Humility, it marks Him from the beginning. Pagpapakumbaba talaga. Kasi kung wala yung pagpapakumbaba sa puso mo, kailanman hindi mo tatanggapin si Kristo as your Lord and Savior. Kasi laging feeling mo, okay ka, sapat ka, hindi mo kailangan si Jesus Christ.
Pero sa totoo lang, aminin natin at hindi, we need Jesus Christ sa buhay natin ito. At nawa, ikaw na tumanggap sa Panginoon, kumilala sa Kanya bilang Diyos sa tunay na nating tagapagligtas. Huwag mong hayaang ikaw lang may alam dyan. Ipaabot mo sa mga mahal mo sa buhay kung sino si Kristo sa buhay mo. Na kailangan din nila si Jesus Christ. Na kailangan din nila na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At walang ibang makapagbibigay niyan kundi si Kristo lamang. Because ang sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So I hope kung ikaw ay nanonood ngayon at kinakausap ka ng Panginoon at nais mong tanggapin si Kristo bilang Diyos sa tunay mong tagapagligtas sapagkat pagod na sa buhay mo, sa mga problema at pagsubok na pinagdaraanan mo at sa mga sakit na karamdaman na dinaranas mo. Idulog mo yan sa Diyos. Ipanalangin mo yan sa Diyos. At aminin mo sa Panginoon that apart from Him, you can do nothing. Kailangan mo siya sa buhay mo ito upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang sinasabi ng Panginoon sa kinakausap ka niya, sabayan mo po ako sa panalangin ito at angkinin mo na ang panalangin ito ay sa iyo. Sige po, sabayan mo po ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa napakaganda mong mensahe. Ako po'y dumudulog sa iyo ng may pagpapakumbaba. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na ako'y nagkasala. Patawarin mo po ako. Salamat at ikaw po'y dumating, namatay sa krus, at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na maguli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tunay kong tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Baguhin mo ako, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ngayon naman po ipanalangin ko kayong lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na muling maunawaan ang mabuting balita, na muling maunawaan ang kalagahan ng iyong pagkamatay sa krus. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi mo kaming pinaalalahanan patungkol dito. Salamat, Lord, sa pag-ibig na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili mo na kami ay mahalin sa kabila ng aming mga kasalanan. Pinili mo na kami ay tubusin sa aming mga kasalanan upang kami maging malaya. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw na mismo ang siyang nagdusa, ang siyang namatay upang kami ay upang bayaran ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord, at kami ay pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Kami, Lord, ay patuloy na maglilingkod sa iyo, patuloy na sisikaping maging mabuting anak mo. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat kung kami lang, hindi namin kaya to, Lord. We need your help. We need your presence. At idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kapitbahay namin, ang mga kaibigan, kakilala at kamag-anakan namin, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Abutin mo sila, Panginoon, na iyong mapagpalang kamay. Gumamit ka ng mga taong kakausap sa kanila, O Diyos. Tulad namin, Lord, bigyan mo rin sila ng pagkakataon. At nawa ay magkaroon sila ng pusong may pagpapakumbabang aminin na sila ay nagkasala. Maraming salamat po, Lord God. I-bless mo lahat ng mga taong nanonood ngayon at ang lahat ng mga taong makakapanood nito. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Tulungan mo sila, Panginoon, na sila ay maging pagpapala din sa iba. At nawa, O Diyos, magkaroon kami ng tapang na ipamalita ang mabuting balita sa marami pang tao. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga bagay na nagagawa namin hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami. Maraming salamat po, Lord, at i-bless mo ang ating Loves TV family, God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ang Global Life University, at itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Salamat at ito ay isinasaayos mo
Salamat at ini-expose mo ang mga taong gumagawa ng hindi tama para sa bansang Pilipinas. Bigyan mo, Panginoon, ng pusong may takot ang mga taong namumuno sa bansang ito. Tulungan mo sila, Lord, na ma-realize nila ang kanilang mga pagkakamali at matutong sumunod na sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay inihingi namin ng tulong sa iyo. Patnubayan mo kaming lahat, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Ate Jenny. At ingatan po nawa tayong lahat ng Diyos. Samahan tayo sa ating araw-araw na buhay. At sana po ay magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. At sa paggawa ng mabuti ay lagi po nating unahin ng Diyos sa lahat ng oras at sandali ng ating mga buhay. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. Ate Edgy, good morning. Good morning po sa iyo. Ate Annalyn, good morning. Maraming salamat po sa inyong panonood and I hope na tayo pong lahat ay magpatuloy na maglingkod sa Diyos at lagi niyo po akong samahan sa ating devotion every morning, 6:30 ng umaga. Malate man tayo, ay hintayin niyo lang po ako. Na-late po tayo kanina kasi nagkaroon po ng technical difficulties. Diba? Nawala yung sound natin, tapos nawala tayo sa ere. And I hope na nakasabay pa rin kayo. I-like and share po ninyo ang video na to para po marami ang makapanood at makapakinig din ng mabuting balita. At kung kayo na-bless nito, i-share niyo po ito. Maraming salamat and i-follow niyo po ang ating Mavs TV at ang God Loves You at ang atin pong YouTube ay subscribe niyo para lagi po kayong updated at ma-notify po kayo. Tuwing may live tayo, may upload tayo at kung ano pa pong merong activity sa ating mga platform nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Kita-kits po tayong muli bukas. God bless. Happy birthday, Mikey. Love you. God loves you.